Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 19, 2025. Si bagyong Waning nga po ay posible nga po mamaya ay lumabas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At asahan naman natin nakakaapekto sa ating bansa itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Asahan nga po natin na apektado po niyan ang malaking bahagi ng ating bansa. Dito nga po sa may parte ng Visayas, Bicol Region, eastern section ng Central and Northern Luzon, including Metro Manila. Asahan naman natin na meron din mga pag-ulan dito nga po sa may Palawan at dito po sa may parte ng Mindanao. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, asahan nga po natin na meron nga po tayong nakikitang posibleng tatlo pang kasunod na sama ng panahon, itong si Bagyong Waning. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan dahil magkakaroon nga po tayo ng posibleng landfall scenario as of now sa latest update ng European Center. Ito po yung ating dapat paghandaan kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong dalawang sama ng panahon at possible nga po yung kasunod niyan ay bago nga po magkatapusan ng August ay nasa parte po yan ng Visayas or Bicol Region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. At dito nga po sa ating advanced weather forecast, expected nga po natin magiging maulan sa parte ng Visayas at maging dito nga po sa parte ng Mindanao hanggang sa parte ng Palawan. Pagdating naman ng gabi, may mga chance rin ng mga pag-ulan dito nga po sa may Southern Luzon. Ito nga po yung minomonitor nating low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible nga po pumasok ng Parian by August 21 as low pressure area pa rin po yan. At hindi pa rin natin nirule out yung posibilidad na posibleng mag-develop yan bilang isang tropical depression bago pa lamang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. And pagkatapos po niyan by August 22 and 23, nasa parte na nga po yan ng eastern section ng Northern Luzon at bilang isang low pressure area. At bago nga po yan, dito posible po yan na pumasok sa may parte ng Tugigaraw bilang isang tropical depression at posible po yan na magkaroon ng landfall scenario dito nga po sa may Northern Luzon. Magiging maulan po ang halos sa buong bansa pagdaan niyang posibleng panibagong sama ng panahon o posibleng bagyo. At pagkatapos po niyan, meron pa po yan isang possible low pressure area sa may parte naman po ng eastern section ng Mindanao. Pero mababa naman po ang chance na magiging isang ganap na bagyo dahil posible rin po na malusaw po kagad dyan. At pagdating naman po ng August 25, dito nga po makikita natin magkakaroon na naman ng panibagong sirkulasyon sa may eastern section ng Mindanao at magkakaroon nga po ng panibagong sama ng panahon o bagyo dito naman sa may parte ng South China Sea na hahatakin nga po niyan yung habagat. At pagdating naman po ng August 26 and 27, ito na nga po yung isa nating huling bagyo ngayong Agosto na posibleng magkaroon din po yan ng landfall scenario. Nandito nga po yan sa may eastern section ng Bicol Region at mapapansin nga po natin yung lawak ng kanyang diametro at yung paghatak nito sa may habagat na posibleng magdulot ng pagulan sa ating bansa. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago muli lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para po malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. At yung ating advanced weather forecast, paalala lamang po, ito po ay guide lamang para mas maaga tayo makapaghanda
sa ano bang posibleng sakuna na magiging dulot nitong mga sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.